So, nag-start ako mag-collect ng perfume when we were doing tours. Napanood ko yung vlog ni Miss Heart Evangelista. Sabi niya doon na parang important yung scent kasi in every milestone ng life niya, meron siyang specific perfume for that. Para every time na maamoy niya, babalik yung memory. So, doon ako nagkaroon ng idea parang, oh, what if i-try ko? Tapos, during tour, syempre yung mga fans nagbibigay sa amin ng perfume. Natutuwa ako na nakatanggap ako ng iba't ibang klaseng perfume. Tapos hanggang sa one day, sabi ko, try ko nga bumili ng isang perfume lang. Tapos, gulat ako, dumadami na sila. Hello, Mega Man! This is Tel, and today I'm going to show you my top 10 most favorite perfumes in my collection. Okay, start with the ranking. Oh my God, medyo mahirap to. So this is yung Creed. Gift lang din siya sa akin ni Sir Leo Ortiz. Ginagamit ko naman siya, pero hindi palagi. Minsan-minsan lang pag, for example, may kipag-meet lang with friends or nasa office lang. This one is very strong for me. Pero gusto ko yung medyo may leafy na smell sa kanya. This is my top 9 perfume. This is Hero by Burberry. Ito, gift to ng 18 sa akin. Noong una, di ko siya pinapansin kasi parang na-overwhelm ako sa itsura niya. Tapos one time kasi, may story na parang yung bahay ko, matagal akong nawala sa bahay. Tapos pag uwi ko, ang lakas ng smell ng mga pusa ko. Nung time na yon, naubos yung yung pang-spray ko sa bahay. May dadating na bisita. Sabi ko, anong gagawin ko? Wala akong pang-spray. Tapos nakita ko to. Sabi ko, pansamantala, spray ko muna to. Pag spray ko, sabi ko, parang ang bango. Parang bagay din siya sa akin. So, tinry ko siya one time. Tapos ang dami nagko-compliment. Parang ang bango ng perfume mo. Baka mamaya sabihin nung nagregalo, yung regalo ko, ginagamit mo lang pang spray sa bahay mo. Hindi! Ginagamit ko rin po siya, but not everyday din. So, this one is yung number 8. This is the Versace Eros. Meron akong dalawang ganito. Yung isa, binigay ko sa tatay ko kasi nagustuhan niya rin yung amoy. Yung smell niya para sa mga binata talaga na gagamitin ng mga varsity player. Sa hallway, lilingunin ka talaga, uy, sino yun? Ginagamit ko to. Ginagamit ko pag minsan may mga party na pupuntahan. Kaya pansin nyo medyo paubos na siya. Pero hindi ibig sabihin yan, kaya siya paubos ay lagi akong lumalabas. Dahil ito ay matagal na po sa akin. Kinukonti ko po yung gamit sa kanya. Next is Tom Ford Neroli Portofino. Again, this is a gift from 18. Sa Edmonton ko to nakuha nung pagtatag world tour namin sa Canada. Happy ako na binigyan ako ng ganitong klaseng scent kasi ito yung pinakakakaiba sa mga scent na meron ako ngayon. Kung gusto nyo yung mag-amoy expensive, friendly, approachable, very mayaman, and ang ganda rin ng style nung mismong bottle niya. Simula nang naamoy ko to, mas dun ako natuwa mag-explore ng different brand of perfumes. Top 6. This is Jo Malone, Uden Bergamo. Ginagamit din to ni Josh. Ito yung second perfume na na-try ko sa Jo Malone na gustong-gusto ko. Pagka Jo Malone kasi, ang unang ipapatry sa yung perfume is yung English Pear and Free siya. After nun, ito yung tinry ko. Very strong, woody, musky yung dating niya. But may konti siyang sweet na binibigay rin. Parang pag naamoy mo to sa isang tao, parang gusto mo siyang lapitan pero nahihiya ka. Pero nung lumingon siya sa'yo, friendly pala siya. Ganon. And bigay rin to ng 18 kasi pinalagyan niya rin to ng initials ko, SA. Thank you 18 Ang dami niyo na palang binigay sa akin. Next is, ito yung isa sinasabi kong medyo experimental scent for me na na-try. So this one is from Diptyque El Hombre. Sa bottle pa lang kitang-kita nyo na very pricey siya. But hindi ko rin alam ang totoong price nito kasi again, regalo po ulit siya sa akin. Kasi ako nung naamoy ko to, sabi ko, amoy tsaa lahat. Parang ganon. Para sa akin, amoy tsaa, amoy halaman, para kang nasa forest. Pero yun pala talaga yung selling point nila. And I also have this candle na Diptyque din. Nakakatuwa lang makatry ng ganitong klaseng perfume. Kasi it's something na magbibigay rin sa'yo ng kakaibang mood. Natutuwa po ako ngayon mag-experiment palalo sa perfume. Na one time, sabi ko sa sarili ko, what if kaya mag-business ako ng perfume? Like, last time nga po, nung pumunta kami sa Korea, nag-perfume making kami. Tinuro sa amin yung mga base notes ng mga perfume. So, tinry namin siya. Tapos, nakagawa ako ng sarili kong scent na ang galing, masasabi mo ngang ikaw yun. Top 4. This is from Le Labo. Yung scent neto, very clean, very fresh. Yung bottle niya, sobrang simple lang. Mukha talaga siyang galing sa lab. Mukha siyang ginagamit ng mga scientists, yung parang
magpapatak ng ganun. Actually, yung dala ko ngayon is yung pinaka-famous na scent nila, which is yung Another 13. Nabili ko kasi to pagtatag world tour namin sa Japan. Ginagamit ko siya to remember yung mga moments na sa aeroplano kami nakatira kasi talagang touring talaga siya, so nakakapagod siya. But yung mga ganong klaseng experiences, yung na-enjoy ko rin. Meron pa sila isa eh. Ano yun? Yung Santal. Ayan. And binili ko rin yung Tokyo exclusive nila, yung Gayak. Talagang pag inamoy mo siya, Japan din talaga yung maalala mo. Kasi nga, sa Japan mo lang siya binili. So, napakagandang marketing strategy. And then sa ibang countries, may ibang scent din sila na doon lang nila binibenta. Top 3. This is the Ombre Leather. So, naging favorite ko siya nung nasa Dubai kami. Pinapamoy ko to sa mga friends ko. Sabi ko, anong amoy? Pag inaamoy nila, ayoko, sobrang lakas. Napaka-manly daw nung amoy. Pero gustong-gusto ko siya, especially pag uma-attend ako ng mga awards night. Kasi after mo spray to, medyo lalabas yung may pagka slight powdery scent niya na nag-iiwan lang ng magandang scent trail. 3 days ko siyang pinag-isipan kung bibilihin ko siya. Buti na lang, hindi ko siya binili. Kasi ang galing, may nagregalo din na 18. Etong isa, new discovery ko siya. This is yung Paradox by Prada. Sweet siya, sweet na parang feeling ko may pagka-fruity na may pagka-powdery din yung smell niya. Especially pagka matagal na siyang nakasuot sa katawan mo. And nakuha ko siya recently lang. Regalo siya sa akin noong 18. Feeling ko kaya niya niregalo sa akin kasi yung bottle parang hugis V. Yung scent nito, bagay talaga siya sa pambabae. Pag naamoy ko siya during the day, parang ang saya-saya lang sa pakiramdam. Parang nakakawala ng pagod, ganun. Ito, very proud ako dito sa scent na to. This is Maison Francis Kurkdjian Aqua Media. Actually, may iba't ibang sizes to, pero binili ko na yung pinakamalaki kasi yung nasa utak ko noon, hindi na ako makakabalik ng US, kaya kailangan bilihin ko na siya. Tapos nagulat ako pag uwi ko ng Pilipinas, meron pala dito. Yung smell nito, sobrang clean lang. Bago ko bilihin, inuwi ko yung paper na merong spray nun. Pinaamoy ko sa SB19. Sabi ko, mabango ba? Kasi pag mabango, bibilihin ko. Lahat sila sinasabi nila, amoy cilantro. Sasabi nila, huwag ko daw bilihin. Pero ako, gusto ko yung amoy niya. The next day kasi aalis na kami. Meron kaming schedule na interview bago kami umalis ng New York. After nung interview, tumakbo ko dun sa mall, dun ko na siya binili. Medyo nahirapan din ako mag-isip kung bibilihin ko siya kasi medyo pricey nga. Pero sabi ko, deserve ko naman. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana kahit paano may natutunan kayo, and kung meron man kayong gustong itry sa mga scent na to, go for it. Be wise. Kung ano yung kaya ng budget, okay na yun. Hindi naman mahalaga na kailangan gumastos talaga sa mga mamahaling perfume. This has been Stel for Mega Man Obsession. Maraming salamat po. Have a great day!